MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City. Ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, wang-wang ng mga politiko, balik na naman. Babaeng estudyante nanapak ng pasahero sa LRT. Mga pulis, binayarang pumatay ng mga sospek sa droga ayon sa Amnesty International. Mga pulis na humulidap sa 7 Koreano, pinagmumura, pinag-iskwat. MRT3, tuloy sa halos araw-araw na biryan. Sa good news, planong pagpataw ng buwis sa 13-month pay at bonuses ng mga empleyado hindi natuloy. Sa news coverage, kakaibang water bottle na imbento. Sa Alamba News, ano nga ba ang nangyari sa peace talk sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF? Balita mula sa ibayong dagat, immigration ban ni Trump, kinundina ng Nike. Sa Ginaw, PBA Philippine Cup Playoffs, ikakasa na. Sa showbiz, Annabel Rama inireklamo ng kanyang driver. 2 Pinay kasama sa pelikulang Resident Evil 6. Sa Liwan 100 Fiestas, ano nga ba ang Araw ng Davao Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng kalating oras sa balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Ito, unahin na natin itong tumetrending. Para sa mga motorista dyan, pansin nyo na ba ang pagbabalik ng wang-wang sa kalsada? Pues, itong nag-upload ng trending video natin ngayon, and not just once, but twice. Not just twice, but thrice. 3 beses na naharang ng wang-wang sa kalsada. Para sa kabuang detalye ng balita, alamin natin yan sa report ni RH44, Vien Dacles. Sa social media ang video ng mga opisyales ng pamahalaan na gumagamit ng wang-wang para makaiwas sa matinding traffic sa Metro Manila. Makikita sa video footage na mayroon ng mahigit 100,000 views na hindi lang isa, kundi 3 beses nakunan ng isang motorista ang pag-cut sa traffic ng mga itim na sasakyan na gwardyado ng mga pulis. Sa video na kuha noong January 31, 2017, ganap na alas 7:23 na umaga, makikita ang pagsingit ng mga pulis na nakamotor para makadaan ang 2 itim na sasakyan habang makalipas lamang ang 3 minuto, isa na namang convoy ang nagwangwang para pasingitin ang 3 itim na sasakyan. Sa halos kaparehong oras naman, kinabukasan, February 1, 2017, isang pulis na nakamotorsiklo ang humarang sa kalsada para bigyang daan ang 2 itim na kotse. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito naman para sa mga pasahero ng LRT dyan, lalo na sa mga estudyante at kababaihan. Mag-ingat po tayo sa mga kasama natin sa tren ha, dahil baka may iba na namang balak ang mga iba dyan. At kung sakali mang may ibang balak, huwag po tayong manahimik para hindi rin sila makapambiktima ng iba pang kababaihan. Katulad na lang nitong trending news natin kung saan isang estudyante mula sa Adamson University ang nanapak ng bastos sa pasahero o na pasahero sa LRT. Para sa kabuang detalye ng trending news, alamin natin yan. Nagbabalik si RH44 Vien Dacles.
sa social media ang larawan ng isang babaeng estudyante na nanapak ng pasahero sa LRT. Ayon kay Rian Espino, estudyante sa Adamson University, sinubukan siyang bastusin ng isang lalaking pasahero sa LRT pero nanlaban nito at dali-daling sinapak ang bastos na pasahero. Marami naman ang bumilib sa dalagita dahil pinatunayan umano nito na hindi dapat manahimik ang mga kababaihan na nakakaranas ng pambabastos sa kahit na sino man. Para sa MBC Network News, RH44, Vian Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Binabayaran ng mga pulis para pumatay ng mga sospek sa iligal na droga. Ito ang isiniwalat ng Amnesty International matapos ang sunod-sunod na kaso ng tokhang for ransom sa bansa. Kung magkano ang kinikita ng mga pulis sa bawat buhay na kanilang kinikitil, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Inubas. Bayad umano ang mga pulis na nautusang patayin ang mga dawit sa iligal na droga. Taas ang sinabi ng Amnesty International na galing umano sa taas o napakataas na leader ang instruction na iligpit ang mga drug suspect. Ibinulgar ng Amnesty International na tumatanggap umano ng mula 8,000 hanggang 15,000 pesos ang mga pulis para sa bawat drug suspect na napapatay. Ayon sa Amnesty International, ang bayad ay insentibo umano ng PNP para sa mga pulis na aktibong magsusulong ng gera kontra droga. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Tupaisa, inulan na mga mura at pinag-iskwat ang mga pulis sa sangkot sa paghulidap sa 7 Koreano sa Pampanga. Kung sino-sino ang mga pasaway na pulis, alamin natin yan sa report ni RH09, Sunny Casulia. Minura, pinahiya, pina-squat at pinag-push up ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang 7 Police Angeles na humulidap sa 7 Koreano. Dumalaw si De La Rosa sa Angeles City Police Station at pagbaba pa lang niya sa sasakyan ay pinintasan, sinumbatan at pinagmumura agad ang mga pulis na nasa floating status at iniimbestigahan sa paghulidap sa 7 Koreano. Mataas ang boses ni De La Rosa habang nasa harap ng 7 pulis na naka-formation sa harap ng presinto at napanood ng maraming pulis at sibilyan ang paglalabas ng galit ng PNP Chief. Na nagkakahiya kayo, sobra-sobra na ginawa nyo. Pang ilang biktima nyo yun? Ilang Koreano na ginano nyo? Ikaw, team leader. Pang ilan? Sigurado ka? Yun lang ginawa nyo? Kayong sinungaling ha? Pang ilang biktima na nyo yun? Ikaw? Ibe? First time sir yun. Yun lang po yung operate namin. Sigurado ka? Yes sir. Pag may maglabas pa na ibang Koreano mag-complain sa inyo, tingnan natin kung saan ang galing nyo. Nagpulis kayo para magsindikato? Ha? Nagpulis kayo para mapahiya yung uniform? Isahin yung kamay. Join yung dalawang kamay. Leader. Ulang. Join. Patungin nyo yung kamay nyo. Left over right. Paglakas niyo manghila doon sa Koreano. Ilagay niyo sakyan. Paglakas niyo maghablot ng Koreano. Tingnan natin yung malakas kayo ngayon. Ha? Uy. Turning! Tingnan natin. Balik pa ng balikan po. Lakas mo maghablot ng Koreano eh. Naksak niyo sa kutsi. Bayaan kayo. Kung ano-ano na pinagagawa ninyo doon sa trabaho ninyo. Pulis kayo! Hindi kayo kriminal. Bakit ganun ginagawa niyo? Sangkot sa ilegal na pag-aresto at pahingikil ng 300,000 piso at 7 Koreanong turista, sina PO3 Arnold Nagayo, PO3 Renjen Domingo, PO3 Gomerson Evangelista, PO2 Richard King Agapito, PO2 Ruben Rodriguez, PO1 Jason Ibe at PO1 Mark Joseph Pineda. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Eto pa isa, update po tayo sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreanong si Ji Ik-ju. Ano na pinaka-latest RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy?
Dennis, pinagdaanan ng DOJ ang pagdinig sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si GHQ. Batay sa pinalabas na kapina ni Senior Assistant State Prosecutor Juan Pedro Rivera na siyang hawak ng investigation na inutos ng Angeles City RTC Branch sa Pipig. February 3, bukas sa Dennis, araw ng Biyernes, alas 2 ng hapon, isasagawa ang pagdinig. Isinama sa nabilang respondent si Superintendent Rafael Dumlao, team leader mula sa binuwag na PNP Anti-Illegal Drugs Group. Bukod kay Dumlao, pinangalanan na rin respondent sa kasong kidnapping, ransom at serious illegal detention si Jerry Omlang, ang runner, volunteer o striker ng NBI na umaming kinausap ni SPO 3 Ricky Santesder para sa katuparan ng operasyon kay G. Kasama rin sa reklamo dating polis at ngayon chairman ng barangay na si Gerardo Santiago, may-ari ng Green Funeral Service na pinagdalhan sa bangkay ni G. Gayon din si Christopher Alan Gruenberg na may-ari naman ng kotse na kasama mo sa convoy ng Ducote City sa Angeles City. Ipinapatawag din sa pagdinig ang iba pang respondent na sina Santa Isabel, SPO for Roy Villegas, SPO for Ramon Yalong, at PO2 Christopher Baldubino. Pinasisipot din sa re-investigation ang kasambahay ni G na si Marisa Davis Morquicho, ang asawa ni G na si Choi Jin at ang mga miyembro ng PNP Anti-Kidnapping Group na sila Senior Superintendent Glenn Dublao, SPO 3 Renato Corantes at Senior Inspector Jonathan Rabanal. Samantala, Dennis, may na balita, sinibak na ni DOJ Secretary Aguirre, si NBI din, NCR Director Rick Diaz, at ito si Darwin Lising, ang NBI NCR Supervising Agent. Okay. Ito yung matapos na idawit ni Superintendent Rafael Dumlao na ang mga membro ng NBI at opisyal ang umano'y kasangkot din daw sa pagdukot at dito sa negosyanteng Koreano na si GHQ. Kuya Boy, ano ibig sabihin ng sinibak? Tinanggal na sa NBI? Paano? Hindi na ba kakasuhan yung mga yun kung sakasakali? NBI NCR Director sa ibig sabihin, tinanggal muna habang isinasagawa yung investigasyon. Hindi ibig sabihin, parang floating. Hindi ibig sabihin na may kasalanan na ito mga ito. Dahil sa ginawid siya ni Superintendent Rafael Dumlao na sila ang mga NBI agent daw na sangkutin daw sa pagdukot sa negosyanteng Koreano. Pero malalaman pa yan sa investigasyon. Parang yan yung sokit at halimbawa sabi ni Secretary Aguirre na ibinagdawit yung pangalan mo hanggang hindi napapatunayan, tatanggalin ka muna sa pwesto mo. Samantala at parang preventive ng investigasyon. Yan ang mainit na balita ilang kanina ng Kuya Boy, yung para bukas na alas 2 na hearing sa DOJ, ano yun? Hindi ba naka-live? Naka-live ba yun? Maski Facebook live man lang siguro para makapanood yung mga kababayan natin? Ganun. Ano yan, yung hearing na yan, ipilalive yan ng iba, ng mga TV network, mga radio station, yung gagawing pagdinig alas 2 ng hapon. Okay. At siyempre, dadalo ang halos lahat ng mga na-involved sa kaso ng pagdukot sa Koreano at pagpatay, darating itong mga inakusan, si Santa Isabel, si Dumlao, yung mga opisyal ng anti-kidnapping group na sa... Nawala si Kuya Boy. Pabalikin na lang natin maya-maya ng konti. Nagkaroon ng problema sa linya ni Kuya Boy Gonzales. Samantala, muli na namang nagkaaberya ang MRT-3 kung saan tumirik ang tren at kung ano ang naging sanhi na naman nito. Alamin natin sa report ni RH44 Vien Dacles. Inabot na naman ng aberya ang biyahe ng MRT-3 na halos araw-araw ng kaganapan sa siksikang light rail system. Tumirik ang isang tren ng MRT sa area ng Ayala southbound at pinababa ang mga pasahero dakong alas 6:38 kaninang umaga.
Napagalaman sa MRT management na technical trouble ang dahilan ng pagtirik ng tren kanina. Kagaya rin ng halos lahat ng aberyang inaabot ng mga tren ng MRT. Dahil sa aberya kanina, maraming pasahero ang naperwisyo at naglabas ng sama ng loob sa social media. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, pabalikin natin si Kuya Boy. Kuya Boy, may sinasabi ka, ila-live bukas ang alas 2, di ba? Siyempre, andyan lahat yung mga involved sa kaso, yung mga nag-iimbestiga at mga inaakusahan na pati yung asawa ng negosyanteng Koreano na si Choi, dadalo rin daw at pati na yung katulong o kasambahay na kasamang kidnap na sa pinakawalan din ng mga suspect. Bukas alas 2 sa hapon, isasagawa ang pagdinig sa muling investigasyon dahil sa pinaburan niya Dennis ng Angeles City RTC na magsagawa ng muling investigasyon. Ito yung motion ng Public Attorney's Office sa magitan ng na motion na ni Santa Isabel sa magitan ng tumatayong abogado ni Santa Isabel Ampao na muli magsagawa ng investigasyon at diba yung motion ni Santa Isabel pinaburan din siya na mula sa Kapukurame inilipat siya sa pangangalaga ng NBI. Si Bato, hindi ba darating, Kuya Boy? Hindi kasama. Hindi kasama. Basta yung mga involved lang. pero pwede siyang dumalo. Oo. Pero ibig sabihin, ang mga involved lang ng mga talagang mga dapat na dumalo dahil pinasapina ng ni Fiscal Juan Pedro Navera na siyang umahawak ng re-investigation ng kaso ng pagkidnap at pagpatay kay GHQ. Okay, maraming salamat, Kuya Boy. Mula sa Maynila, yan ang Disal Dugasali sa Richard 29 naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RH29, Boy Gonzales. Tuloy pa rin ang peace talk sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng komunista sa kabila ng pagbawi ng NPA sa unilateral ceasefire. Kung ano nga ba ang susunod na hakbang ng pamahalaan para maayos ang ugnayan sa mga makakaliwang grupo, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Edubas. Simula sa araw na ito, hindi na kikilalanin ng New People's Army ang idiniklarang unilateral ceasefire sa pamahalaan. Idiniin ni George K. Oris Madlos, spokesman ng CPP-NPA, na dahil ito sa kabiguan ng gobyerno na palayain ang lahat ng political prisoners. Idinideklara ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng Pambansang Command sa Operasyon ng New People's Army ang pagtatapos ng unilateral na deklarasyon ng tigil putukan ngayong araw, Pebrero 1. Hindi inaasahan ni Labor Secretary at Peace Panel Chairperson Silvestre Velio III ang pag-atras ng New People's Army sa tigil putukan. Ayon kay Velio, nabigla siya sa desisyon ng NPA pero tiniyak nito na tuloy ang pag-uusap ng pamahalaan at NDF sa Roma sa February 22. Pero hindi naman nagtaka si Peace Advisor Jess Doreza sa hakbang ng CPP-NPA-NDF na ipinaramdam na anya ng grupo sa huling pag-uusap. Pero inirekomenda niya raw kay Pangulong Duterte na ituloy pa rin ang pagtupad sa unilateral ceasefire sa panig ng gobyerno. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nasunog ang malaking bodega sa Cavite kung saan 50 katao ang nasaktan at halos 14 na oras ang inabot bago idineklarang under control ang apoy. Kung ano pinagmulan ng sunog, alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia.
Umabot ng 12 oras bago makontrol ng mga bumbero ang malaking sunog sa pabrika ng Cavite Economic Zone sa General Trias, Cavite. Nagsimula ang sunog sa bodega ng House Technology Industries dakong alas 6 kagabi at umabot sa Task Force Delta hanggang sa makontrol dakong pasado alas 6 kanina. May 50 empleyado ng House Technology Industries ang nasugatan at dinala sa 2 ospital sa Cavite, bagamat may ilang report na nagsasabing baka umabot sa 100 ang naaksidente sa malaking sunog. Lumitaw sa paunang investigasyon na nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng HTI at mabilis itong kumalat. Sinabi ni Cavite Governor Boying Rimulyan na ilan sa mga nasugatan sa insidente ay nasa grabing lagay dahil sa inabot na sunog sa kanilang katawan. Ang nasunog na pasilidad at bodega ng HTI ay pagawaan ng mga materyales sa paggawa ng bahay na nasa 6 na hektaryang lupain sa EPSA, Cavite. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, update po tayo sa nasunog na pabrika sa Cavite. Nasa linya natin ngayon si Noche Cacas. Noche, dalawa yung sunog sa Cavite, di ba? Sa may General Trias, sa may EPSA. Iisa ba ito? Dalawa ito, Noche? General Trias lang yan, hindi siya Rosario, Cavite. Oo. Yung sa EPSA, Ito yung Yun. EPSA, Davis. Okay. Kasi dati kasi itong Rosario, itong EPSA, dalawa yung nakakasakop dito. Pwedeng maging Rosario, Cavite, municipal ng Rosario, and then yung General Trias. Sa mga oras na ito, Dennis, hindi pa rin tuluyang naapula itong sunog na sumiklab sa isang pabrika dito sa Cavite Economic Zone, dito sa General Trias sa Cavite. Ilang oras na itong nasusunog at may malakas at maitim pa rin tayong nakikita at usok na patuloy na nalabas-masok pa rin itong mga bumbero. May mga soko na nga nakaantabay, Dennis, sa paligid ng nasusunog na gusali. Ngunit hindi pa makumpirma ng Bureau of Fire Protection kung may mga namatay. Bagamat hating gabi pa kanina, kontrolado na at hindi na makadamay sa mga katabi pang gusali. Ngunit hihintayin pang maapula bago mapasok ng mga otoridad ang nasabing gusali. Ayon kay Cavite Governor Boying Rimulya, 4 na pamilya na raw ang kumpirmadong naghahanap sa kanilang mga kaanak na empleyado nitong House Technology Industries. May 7 hanggang 10 empleyado daw ng STI ang ililipat ngayon sa Philippine General Hospital dahil nagtamo ng matinding pinsala sa kanilang katawan. Aabot naman sa 5 bilyong piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian dulot ng nasabing sunog na umabot sa Task Force Delta. Ayon pa kay Rimulya, kung mayroon daw negligence o kapabayaan ang nasabing pabrika, ay kinakailangan itong managot. Dagdag pa nitong si Rimulya na inaasahan bago mag-sunset ngayong hapon ay maapulan na itong sunog para malaman kung totoo nga bang may mga natrap sa nasabing gusali. Sinasabing nag-overheat na power saw mula sa ground floor ang dahilan na agad kumalat hanggang 3rd floor nitong gusali. Nabatid na marami ang tumalong mga empleyado mula sa 3rd floor dahil sa naglalaglag na apoy kung saan mabilis na nagliyab itong mga kusot ng kahoy. Lalo pa umanong nakadagdag sa pagliyab ang nakaimbak na chemicals at styro, kaya hanggang ngayon may apoy pa rin sa naturang building, Dennis. Oo, Noche, kaninang umaga, nanawagan yung may-ari nung pabrika na yan na pumasok lahat ng mga tauhan para magkaroon ng headcount. Ibig sabihin, hanggang sa ngayon, wala pang headcount, hindi pa tapos yung headcount ng mga empleyado. Tama ka dyan, Dennis. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung headcount ng mga empleyado dahil supposed to be ngayong kaninang umaga ay dapat may mga empleyado na papasok, ngunit hindi mo na sila pinayagang makapasok at nililista mo na
yung kanilang mga pangalan para malaman kung sino pa yung mga nawawala, Dennis. Oo. Okay, dun sa mga naapektuhan ng sunog, may listahan na tayo na nasaktan. Ano na ang ginawa ng local government ng Cavite, Noche? Yung provincial government ng Cavite, particular na dito kay Governor Remulla, ay nangako naman silang tutulong din sa mga nasaktan at pamilya na kung sakali mayroong mga nasawi. Pero sinasabi nito si Governor Remulla ay pinaghahanda na ng mga body bag. So yun ang nakakalungkot, Dennis. Dahil pinaghahanda na ng mga body bag itong mga otoridad. Particular na yung Philippine Red Cross, yung management ng STI, maging yung mga lokal na pamahalaan ng Rosario Cavite at General Trias, Dennis. Dahil yun ang nakakalungkot. Dahil worst case scenario ay may posibilidad na mayroon talagang mga natrap sa loob ng gusali habang kasagsagan ng sunog na sumiklab pasado alas 6 kagabi, Dennis. Tapos susundan niya ng investigasyon ng Bureau of Fire para doon sa mga proper exits ng pabrika, di ba, Noche? Dapat yun. Tama ka dyan, Dennis. Dahil itong EPSA o yung Cavite Economic Zone ay parang autonomy ito. Walang pakialam ang lokal na gobyerno ng nakakasakop dito, Dennis, dahil may mga sarili silang mga fire safety officer. Pero kasi 4 years ago, Dennis, nasunog din itong nasabing gusali. And then ngayon, meron na naman, nasundan na naman. Kaya inaasahan, kasi ang empleyado dito, Dennis, sa STI, 15,000 dami. Ang empleyado nitong STI at hinati yan sa 3 shift, 6,000 sa umaga, 6,000 na empleyado sa hapon, at 3,000 sa graveyard, Dennis. So, ganon karami ang empleyado. Pero nung maganap ang sunog, pasado alas 6 sa kagabi o kahapon, ay sinasabing may mga nakapasok ng mga panghapon o mga panggabi, Dennis, doon sa nasabing gusali. Kung kaya yung iba papalabas at yung iba papasok ng gusali ng trabaho. Kaya nung maganap ang insidente, ay may posibilidad na nagkaroon ng stampede ayon nga dito kay Governor Remulla, Dennis. Oo, kasi kung libo-libo nga naman ng mga empleyado pumapasok sa mga ganyang oras. Okay, siguro balikan ka namin para dun. Sige, go ahead. Yung nature of business na nito, Dennis, ito yung STI, ito yung mga gumagawa ng bahay, yung mga foldable na bahay, buong bahay, Dennis, na dinidismantle. Okay. Akala ko pagawaan ng gamit sa bahay. Yung pala gumagawa ng bahay. Oo, gumagawa ito ng mga bahay, pero dinidismantle ito, inakarga sa container at dinadala sa ibang bansa. Ayun. Okay. Kaya yung mga materials na mga natupok ay talaga namang mabilis yung pagtupok ng apoy doon sa mga materials, lalo na nakadagdag ng problema yung mga chemicals na nakaimbak pa doon sa nasabing gusali, Dennis. Okay, maraming salamat, Noche. Yan ang update, yan ang DCRH News, RH27 Noche Kakas, naglilingkod sa pagbabalita. Mamaya ng konti, balikan natin si Noche kung ano yung mga pinaka-latest dyan sa sunog dyan sa General Trias, Cavite. Ito pa isang kontrobersyal. Annabel Rama, inireklamo ng kanyang driver. Magbabalita si RH43, si Rocky. Inireklamo ng kanyang driver si Annabel Rama. Ayon sa driver nito na si Jumel Morales, mahigit 1 linggo siyang hindi pinasahura ni Annabel matapos niya itong ipag-drive. Umano'y tuwing Biyernes dapat ang kanilang sahod, ngunit na-delay umano si Annabel sa pagpapasahod sa kanya, kung kaya't ang ibinigay nitong sahod sa kanya ng sumunod na Biyernes ay sahod lamang niya ng nakaraang Biyernes. Dahil dito kung kaya't kulang pa umano si Annabel ng 1 linggo at 3 araw na pasahod sa kanya. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan, mamaya alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.
Samantala, tanggap tayo ng isa pang report. Malaking kumpanya sa Quezon City ni raid dahil hindi sa pagbabayad ng SSS contributions. Magbabalita ng live si RHO 5, Val Gonzales. Val? Ini bigong matagpuan ng mga tauhan ng National Capital Regional Police Office, Regional Police Intelligence Operations Unit sa pamumuno nitong si Police Chief Inspector Manuel Bayawna ang at mga abogado ng Social Security System ang celebrity doctor na si Dr. Joel Mendez. Si Mendez ay may outstanding warrant of arrest matapos maputunayang guilty ng Quezon City Regional Trial Court sa kasong paglabag sa SSS law, particular na ang hindi pagre-remit ng SSS contribution ng kanyang mga empleyado. Itong si Dr. Joel Mendez, Dennis, ay ang presidente at chief executive officer ng Wayles Center. Ito ay isang beauty clinic na matatagpuan sa Farmers Plaza, Cubao, Quezon City. Sinisingil, Dennis, ng halagang mahigit 1.8 milyong pisong SSS contribution itong si Dr. Joel Mendez na sa SSS mula noong 2011. Tinungo yung kanyang bahay diyan sa bahagi ng number 3 dito sa number 3 Pugo Street, Barangay Talipapa, Novaliches sa Quezon City, pero hindi siya matagpuan at tanging kanyang tauhan, katiwala na si alias MP yung natagpuan ng mga tauhan ng SSS at maging ng mga tauhan ng RTIOU ng National Capital Region Police Office, Dennis. At batay doon sa impormasyon, Dennis, itong si Dr. Joel Mendez ay nasa probinsya. Ayon na rin doon sa pahayag ng kanyang mga tauhan. At mula, Dennis, doon sa bahagi ng Talipapa, kami nandito na sa loob ng La Vista, isang posh at kilalang subdivision dito sa Quezon City. Itong La Vista subdivision kung saan ay isa pang delinquent employer yung nakatakdang silbihan ng warrant of arrest matapos na bigong bayaran yung SSS remittances ng kanyang mga empleyado. Hindi pa binabanggit ng mga tauhan ng Regional Police Intelligence Unit at maging ng North Legal Department ng SSS na sa pamumuno nitong si Attorney Ricardo Gatdula Jr. kung sino ang target na delinquent employer na nakataktang silbihan din ng warrant of arrest. At kapag kanatagpuan dito sa kanyang bahay, dito sa loob mismo ng La Vista Subdivision, ay aarestuhin at nakataktang ikulong ng mga tauhan ng NCRPO, Dennis. Okay, Val, yung kay Joel Mendez muna, yung inabutan ng mga tauhan niya dyan sa opisina, wala ba nakakaalam ng kanyang cellphone or contact number man lang? Val? Dennis, wala kong audio. Pakiulit lamang, Dennis. Yung naabutan yung opisina ni Joel Mendez, yung kanyang mga tauhan diyan, wala ba mga contact number sila o cellphone number man lang para makausap si Mr. Joel Mendez, Val? Actually, kanina isa doon sa mga officer ng NCRPO, RPOU ay nakipag-usap dito kay alias MB at meron siyang ibinigay na telepono, Dennis. At yun ngayon yung nakikipag-coordinate ang National Capital Region Police Office, RPIOU, sa mga tauhan at posibleng makapagbibigay ng impormasyon kung saan matatagpuan itong si celebrity Dr. Joel Mendez. Para i-serve na din yung kanyang warrant of arrest, Val, no? Yes, Dennis. Kung mahuhuli o maaresto itong si Dr. Joel Mendez, ay maaari itong makulong mula 6 hanggang 7 taon. Kasama sa initiative ng SSS yan, ano? Kasama ng mga pulis, ano? Yes, Dennis. Magmula nung mag-assume ng kanyang office, itong si SSS Chairman Dean Amato Valdez ay inilunsad na, Dennis, yung Oplan Tokhang like na operasyon
ng Social Security System para tuntunin Oo. yung mga delinquent at pasaway ng mga employer na lumalabas sa batas sa pamamagitan ng hindi bayad ng SSS premium ng kanilang mga empleyado. At sa pang July ng nakalipas na taong 2016, ilabas yung warrant of arrest. Titignan mo, ilang unang nakalipas at ngayon lamang na pumasok ang Duterte administration, Correct. lamang naging maigting ang paghahapon ng Social Security System doon sa nasentensyahang mga delinquent employer na hindi nagbabayad ng premium ng ilang mga empleyado. Dennis. Okay, maraming salamat, Val. Mula rito sa La Vista, Quezon City, ang DCRH News. Val Gonzales, RH number 5, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RHO 5, Val Gonzales. Good news na muna tayo. Sa bagay, good news din naman yon yung ginagawa ng SSS na yon. Kamakailan ay nanganib na mabuwisan ang ating mga tinatanggap na 13-month pay at iba pang mga bonuses bilang mga empleyado. But this time, nagbago ang ihip ng hangin at pumanig sa atin ang pagkakataon. Bakit? Narito ang kabuong detalye ng good news report na ito mula kay RHO 9, Sunny Casulia. Iniurong na ng mga economic managers na Malacanang ang planong buwisan ang 13th month pay, Christmas bonus at iba pang mga bonus na tinatanggap ng mga manggagawa sa bansa. Ayon kay Senator Sani Angara, chairman ng Committee on Ways and Means, sa revised tax reform package na isinumiti ng Department of Finance na mananatiling tax-free ang 13th month pay at mga bonus basta't hindi ito lalagpas sa 82,000 pesos. Una rito'y pinilit na ng DOF na patawan na rin umano ng buwis ang 13th month pay at iba pang mga bonus bilang pambawi sa mga nawawalang kita sana ng gobyerno sa tuwing ibinibigay ang mga incentives. Samantala nangako naman ng senador na hindi aapurahin at idadaan sa tamang proseso ang mga panukalang dagdag buwis na ipinapanukala sa Senado. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Kahapon lang iniatras na ng mga makakaliwang grupo ang unilateral ceasefire sa pamahalaan. Dahil dito, mas lumabo na ang tsansa na maisakatuparan ang matagal nang tinatrabahong peace talks sa pagitan ng pamahalaan at CPP, NPA, NDF. Pero ano nga bang nangyari sa peace talks sa pagitan ng dalawang panig? Ano nga ba ang kahinat na nito? Alamin natin sa report ni RH 49, Rita Salonga. Binabawi na ng New People's Army ang idineklara nitong unilateral ceasefire kung saan walang magaganap na pag-atake habang ginaganap ang peace talks sa pagitan ng makakaliwang grupo at ng gobyerno. Ayon sa kalatas na inilabas ni Ka Oris, ang itinuturong spokesman ng nasabing grupo, ang unilateral ceasefire ay magtatapos sa Pebrero 10 sa ganap na alas 11:59 ng gabi. Base sa kanilang statement, hindi natupad ng gobyerno ang ilan sa kanilang mga napagkasunduan. Isa na dito ang pagpapalaya sa mahigit 400 political prisoner. Ngunit kaagad itong sinalag ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Jesus Dureza. Maliban sa mahigit 20 katao na pinakawalan na ni Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang kalahok na sa peace talks, karamihan sa mga political prisoner ay may mabibigat na kaso na kailangang dumaan sa judicial process bago sila mapawalang sala, kahit na ba utos ito ng Pangulo. Ngunit ano nga ba ang nangyayari sa peace talks sa pagitan ng gobyerno at CPP, NPA, NDF? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga mahilig mag-travel at laging may dalang tubig sa bag. Naimbento na po ang kakaibang uri ng water bottle. Kung ano ang ginhawang maitutulong nito kumpara sa ibang water bottle, alamin natin sa report ni RH44, Vian Dacles. Are you always on the go? Well, kailangan mo na lagi ng tubig sa iyong paglalakbay.
At upang makatipid ka ng husto, syempre gusto mo nang lalagyan ng tubig na bukod sa reusable, napakadali pang linisin. Dito na pumapasok ang Alex Water Bottle. Ang Alex Bottle ay mayroong ingenious design na ginawa para sa mga active lifestyles. Dinisenyo ni Chris Hotel at Gretchen Blyler. Inisip ng dalawa ang importance ng hydration no matter what kind of environment you are into. Ang paligid ng Alex Bottle ay may protective silicone sleeve at rugged stainless steel housing. Ang kaibahan nito sa ibang water bottle ay dahil sa maaari itong split into two kung kaya't madali itong hugasan. Bukod dito, ang pinakailalim nito ay maaaring ilagay sa top half kaya't maaari itong gawing tasa. Higit sa lahat, kasya sa Alex Bottle ang beer bottle at BPA-free pa ito at gawa sa mga recycled at eco-friendly materials, making it not just good for you, but a great help also para sa ating environment. At yan ang ating news discovery, RH44, Vian Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Estados Unidos, immigration ban ni Trump kinundina ng Nike. Kinundina ng Nike ang paglagda ni US President Donald Trump sa executive order na nagbabawal sa mga Muslim refugee na tumungtong sa Amerika. Ayon sa inilabas na statement ni Mark Parker, Chairman, President at CEO ng Nike Incorporation, nanindigan ang kumpanya sa kahalagahan at pagrespeto sa diversity o pagkakaiba-iba ng bawat individual. Matapang ding ipinahayag ng presidente ng Nike ang kanilang pagkondena sa bigotry at sa iba't iba pang klase ng diskriminasyon. Nanawagan si Parker na magtulungan para protektahan ang equality, pagiging patas at mutual respect sa bawat isa. Balita mula sa Afghanistan, Mrs. pinutulan ng tenga ng mister. Nakaranas ng pang-aabuso sa kamay mismo ng kanyang sariling asawa ang isang 23 taong gulang na Afghanistan. Ayon sa biktimang kinilala lamang sa pangalang Zerina, natutulog siya nang bigla na lang siyang gisingin ng kanyang mister at itali ang kanyang mga kamay at putulan ng tenga. Hindi niya umano alam kung bakit bigla na lang nagalit sa kanya ang kanyang mister, gayong wala naman umano siyang ginagawang masama. Kwento pa ng biktima, ikinasal siya sa kanyang mister sa edad na 13 taong gulang at simula noon ay hindi na naging maganda ang relasyon ng dalawa. Pinagbawalan umano siya ng kanyang asawa na makipagkita sa kanyang mga magulang at inakusahan umano siyang nakikipag-usap sa kung sino-sinong lalaki kapag siya ang bumibisita sa kanyang mga magulang. Sa ngayon, nasa mabuti ng kalagayan si Zarina at ayaw niya na umanong makita o makasama pa ang kanyang asawa. Hindi na pangkaraniwan ang domestic violence sa Afghanistan at sa katunayan noon lamang 2016, isang ginang rin na kinilalang si Riza Gul ang pinutulan naman ng ilong ng kanyang mister. Samantala, isang ginang din ang pumanaw dahil sa pambubugbog ng kanyang asawa, habang noong 2015 naman, isang ginang rin ang pinagbabato hanggang sa mapatay matapos akusahan ng panlalalaki. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Buo na ang matchups para sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup kung saan nakapasok sa second spot ang Alaska Aces matapos talunin ang Rain or Shine Elasto Painters. Makakatunggali ng Alaska ang Phoenix Field Masters kung saan twice to beat ang Alaska. Makakalaban naman ng Star Hotshot sa isang best of 3 series ang Barangay Ginebra Gin Kings. Best of 3 series rin ang magaganap sa pagitan ng TNT Katropa at Global Port Batang Pier. Samantala, hindi pa alam kung sino sa Rain or Shine Elasto Painters at Blackwater Elite ang makakalaban ng number 1 seeded na San Miguel Beermen dahil sa kanilang tie for 8th place. Malalaman kung sino ang makakapasok sa top 8 sa darating na Biyernes. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon.
Dalawang Pinay ang maswerteng nakasama sa 6th at final installment ng pelikulang Resident Evil. Sa nasabing pelikula, gumanap ng mga zombie ang magkapatid na sina Alodia at Ashley Gosenfiao na siyang mag-infect sa bidang si Alice na ginagampanan ng Hollywood actress na si Mila Jovovich at mga kasamahan nito. Ang dalawa ay pumunta pa ng South Africa noong nakaraang taon upang i-shoot ang kanilang scenes at ma-experience kung paano damitan na parang mga zombie. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Patuloy nating mararanasan ang makulimlim na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ibig sabihin ba nito ay magiging maulan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa? Alamin natin ang ating latest weather situation sa buong bansa. Mula kay RH44, Bien Dacles. Bien! Thank you, Dennis. Inaasahang papasok ngayong araw sa Philippine Area Responsibility o PAR ang low pressure area LPA na namataan sa Pacific Ocean. Ayon sa Pag-asa, maaaring pumasok sa PAR ang LPA ngayong umaga na kung magiging bagyo ay tatawagin sa pangalang Bising. Huling namataan ng LPA sa layong 1,760 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Sinabi ni Robert Badrina ng Pag-asa na 50-50 lamang ang tsansa ng LPA na maging isang bagyo. Dahil dito, asahan ang maulap na papuwirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas at Mindanao ngayong araw. Epekto pa rin yan ng maulap na papuwirin na dala ng LPA. Ang Metro Manila naman ay makakaranas ng isolated rain showers, epekto ng localized thunderstorms. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 6:24 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:55 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Sama! Yes, sir! Ayun! Ito naman, dahil ang buwan na nga lang, Aliwan Fiesta na po. At pinag-uusapan na rin lang natin ang mga best fiestas in the Philippines. Kilalanin muna natin ang mga natatanging fiesta na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng kapulungan. Atid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. At ang tampok nating fiesta ngayong araw ay ang Araw ng Davao Festival. Saan nga ba ito isinasagawa at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin sa special report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang pisaya, ista'y narito na. At inaisan ng talino sa sayaw at karosa. Ang Araw ng Davao ay isang taunang selebrasyon sa Davao bilang pasasalamat sa mga biyayang tinatanggap ng syudad. Kalimitang nagsisimula ang pagdiriwang tuwing 16 ng Marso na tumatagal ng 1 linggo. Ang Kapistahan ng Davao ay isang makulay na pista na pinagdiriwang ang pagkakaisa ng Davao. Sa 7 araw ng selebrasyon, samut-saring palabas ang inihahanda para sa mga taga-Davaoenyo at sa mga turistang dumarayo sa syudad. Ang highlight sa selebrasyong ito ang mga parada o socio-civic parade, bandaan sa kadalanan, band parade, piging sa dan, food street party, kasikas o party extravaganzas, at ang taunang mutya ng Davao na kung saan itinatalaga bilang the city's ambassador of goodwill. Ang iba pang mga kaganapan ay huni o pop music songwriting competition, concerts, arts and culture presentations, at iba't ibang sports competition. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang pisaya, ista'y narito na. At inaisan ng talino sa sayaw at karosa. Yes, sir!
Ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta. Ito ang ating countdown. Go! Meron tayong 79 na araw na lang, Aliwan Fiesta na. Mulit-muli, uulit-ulitin ko sa lahat po ng naabot ng ating broadcast. Punta po kayo dito sa harap po ng MBC o sa harap ng Aliw Theater at mapapanood ninyo ang lahat ng malalaking fiesta sa buong Pilipinas. O dahil yung mga magi-street dance po dyan, ang pamimigay po namin dyan, yung mananalo maliit lang, 1 milyong piso. At sumayin nyo na naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.